Kumusta mga brad? Kadalasan nga po sa mga motorsiklong madalas laitin ng mga tao, walang iba kundi yung mga brand na made in China. Kapag sinabi mo kasing made in China, nakadikit na sa kanya yung mga salitang sirain, bulok, hindi matibay, at higit sa lahat, low quality. Pero dati yon, kasi ngayon, nag-level up na sila. Hindi na lang made in China yung nilalait nila. Kahit yung brand na kasali sa The Big Four, hindi rin nila pinalagpas. Ganun na nga po kalala yung mga basher sa Pinas. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, maliban nga po sa mga motor na made in China, isa nga po ang Suzuki Bergman sa sabihin na lang natin hindi nakalusot sa panlalait ng mga tao. At alam nyo na din naman yung dahilan kung ano yung pinipinta sa kanya. Ayon nga po sa kanila, hindi daw talaga kagapuhan ang scooter na ito sa kadahilan ng maliit ang gulong nito. Kung sa bagay, may tama nga din naman sila, maliit talaga yung gulong niya. Pero kasi sabi ng mga scientist na nakaimbento sa motor na ito, tama ba scientist pa tawag doon? May purpose naman daw yung pagiging maliit ng gulong niya. Pero syempre hindi pa rin kinagat ng mga tao yon. Ayon kasi sa kanila, bakit yung Honda Beat malaki yung gulong? Bakit yung Honda Click malaki ang gulong? Bakit yung Aerox malaki ang gulong? At bakit yung ibang motor malaki ang gulong? Siya maliit. Yun nga po yung rebat nila. O diba? Lahat na lang talaga may masasabi sila. At dahil nga po sa mga reklamo na yan, ginawan po nila ng solusyon yung problema na yan. Yung medyo maliit na gulong, medyo nilakihan. Medyo lang naman. Kung dati nga po 10 inches yung nasa likuran, ngayon pinantay na nila doon sa harapan. 12 inches na rin siya. Wow! Pero ang komento ng mga tao, pangit pa rin daw. Kaya ang lesson learned dito, di bali ng maliit, basta gumagana. At ngayon nga pong sa kakatapos lang na ginanap na motorcycle show doon sa Bangkok, Thailand, meron na naman silang nilabas na bago na medyo nagpa-excite nga po sa mga tao. Naglabas po kasi sila ng isang variant ng Suzuki Bergman na medyo iba doon sa isa. Kung matatandaan nyo yung Dink R ng Kymco, mayroong dalawang variant yon, yung flat at yung tunnel. Ganyan nga din po yung ginawa nila sa bagong Bergman. Nilagyan po nila ng parang tunnel. Wow! Kaya ang sabi na po ng mga tao, pangit pa rin daw. O diba? Hindi pa rin nila na-appreciate. Imbis kasi na matuwa, mas lalong nabwisit pa sila. Pangit na nga daw, mas pinapangit pa daw nila. Yun ang sabi nila. Footboard na nga lang daw ang meron siya, tinakpan pa daw nila. Wala na daw kwenta. Yun ang sabi nila. Pero kasi, meron pa namang isang variant, yung may footboard. Kung ayaw mo dito, pwede naman dito. Ang problema lang kasi, may complain na sila dito, may complain pa sila dito. Kaya hindi talaga alam ni Suzuki Bergman kung saan siya lulugar. Pero pagdating naman po sa makina, wala pa rin pinagkaiba. Ganon na ganon pa rin siya. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano na nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang bagong-bagong Suzuki Bergman Street GL na mayroong 124 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 10.3:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 8.6 horsepower, 6,500 RPM, 10 Nm of torque at 5,500 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito po ay kahit tumakbo sa bilis ng 111 km/h. Pero sa ibang bansa, 100 lang talaga yung top speed niya. Siyempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 52.6 kilometers per liter. Pero sabi naman ng iba, nasa 40 plus lang daw yung sa kanila. Kahit sabihin na nga po natin hindi siya umabot ng 52, matipid pa rin siya sa gasolina. Ang sukat ng kanyang gulong 90/90/12 sa harap at 100/80/12 naman sa likuran. At syempre parehas na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Wala man siyang ABS pero meron naman siyang CBS or yung combi brake system na kahit isa lang yung mapiga mo
kasabay pa rin yung isa. Ang kanyang seat height ay may taas sa 780mm at 160mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 112 kg. So kahit nga po medyo bulky ang scooter na ito, or halos kasing laki na niya yung mga 150cc na scooter, medyo magaan pa rin siya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED yung headlight niya at balte pa rin yung signal lights niya. Ang kanyang gauge panel syempre naka full digital. Kaso lang hindi pa rin ito naka-keyless. Disusi pa rin siya. Pero para sa akin wala namang problema yon. Mas convenient nga yun. Pagdating naman po sa kanyang safety features, meron po itong side stand kill switch. At unlike nga po sa ibang 125cc na scooter, meron pa din itong kickstart. Na isa nga po sa palaging hinahanap ng mga taong walang pambili. Syempre hindi po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port, na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo, kasi nga manonood ka pa ng Cornhub. At present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or idling stop system. So sa 55,000 pagkakataon nga po, uulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto ka sa isang traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo lamang din siya pabalik, kusa na rin siya aandar. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng single shock absorber, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung 3 pinaka-importanting features. So una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon, at kitang-kita naman mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse, pero kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore, ang motor na ito ay talagang highly recommended. So bali, ang pinaka-upgrade nga po dito sa motor na ito ay ito at yung kanyang windshield. At kung titignan nga po nating mabuti, para lang siyang add-on accessories. Ibig sabihin, para lang siyang pinatong dyan. Pag tinanggal mo yan, nandun pa rin yung floorboard niya. Or pwede nga siguro bibili ka ng yung EX na Bergman Street, tapos bilhan mo lang ng ganyang accessories, magiging magkamukha na sila. At kung titignan naman po natin yung presyo nila, yung Bergman Street EX nga po ay may presyong 69,900 Thai baht. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 107,000 pesos. At yung Bergman Street GL naman ay may presyong 74,900 Thai baht. Na kung i-convert naman po natin into Philippine peso, yun po ay papatak ng 115,000 pesos. Samantalang yung Bergman Street EX naman dito sa atin ay may presyong 92,400 pesos. Sa madaling salita, mas mahal yung motor nila doon kaysa dito. So ano sa tingin nyo mga brad, para sa upgrade na ganito, tumubo siya ng 8,000 pesos. Worth it ba o hindi? Siyempre alam ko na sagot dyan, hindi. Pinoy tayo eh. At kung dadalhin ba siya sa Pilipinas, si Suzuki lang ang nakakaalam. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.